At tayo po mga minamahal ay inahanyan tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Na ito po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Fred De Ases. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Ronitan. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, malapit ni Jesus, sa matamis, banal na presensya. Tunay na kayong tapat sa mga pangako, 2-3 kakatipon sa iyong pangalan, ikaw sa lagitnaan. Salamat malapit noon sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga pagtuo, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists. Sa inyong nilangisahan, salamat malapit mag-isa pagbibigay. Salamat sa mga napin matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala. Sa ganang akila ko magagawa. Umaasalamat ko sa inyo. Sa nang dalangin namin ginagala, mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Kami sinasaway lahat yung nakaaway. I bind up of Satan, demons na bilib and doubts. Cast out, cast out, cast out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, ating manunubos. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will Distana Almeida, then time Prophet of Loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dears, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin ating mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, sa beloved co-workers, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, ating mga pinigiliw at mga mahal na mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo. Puri naman na Pinoon. Kindly pakibasa. Galatians chapter 1, verse 4. Dito po sa aklat ng mga taga-Galatia, Kapitulo 1, ang talata po ay 4. Na siya nagbibigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ito po yung kinalalagyan natin ng mundo. Ang sabi sa Biblia, that He might deliver us from this present evil world. Evil world, ang tawag ng Diyos sa mundo. Ang sabi ng balasulatan sa itong ginagalaw ng mundo, evil world, masamang sanlibutan. Kaya, in any form, ayaw po ng Malapino na magkaroon tayo ng attachment dito sa mundo na ito. Ayaw na ayaw niya, magkaroon tayo ng attachment. And in fact, ang sinabi niya, huwag natin ibigin ang sanlibutan na ito. Ang linaw sa masulatan, evil world, who gave Himself for our sins that He might deliver us from this evil, present evil world, according to the will of God, our Father. Yung talagang kalooban ng mahal na Panginoon na ating Ama sa langit, na mahal, na wala tayong attachment dito. No attachment in any form in this present evil world. Lahat ng gawa dito, tanggihan natin, na mahal. We are in the end times, nasa huling panahon po tayo. Na mahal, kung malalaman naman at ano nangyayari ngayon, talagang ang ating puso, wala nang iba ang laman, araw at gabi, kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Ito hindi ako may sabi, isa sa mga predictions ni Nostradamus, isa sa mga hula niya, prediction, 2021, ang sabi ni Nostradamus, yung mga tao raw, marami magiging zombie. 2021.
O hindi ako may sabi niya, yun naman. Nandiyan, nagkalat yan sa social media. And si Nostradamus, lahat ng sinabi niya, nangyari. Amen? Lahat ng mga predictions niya, natupad. Yung pagkamatay ni President Kennedy, ang dami. Ang dami yung mga, napakadami naman. Halos lahat ng kanyang mga sinulat, all came to pass. Sabi niya, isa sa mga hula niya in 2021, marami raw, halos lahat ng tao magiging zombie. So siguro yun ang effect ng vaccine. Marahil yun. Kasi yung vaccine na ini-implement ngayon, and sabi hindi ako may sabi yan marami, sabi sa mga balita, yung iba kasi mga media ayaw sabihin yung totoong balita. Marami kasing media na bayaran Di ba? Kaya nga totoo sa Biblia, present evil world. Marami mga tao, because of money, nababayaran sila. Kahit mapapahamak ilang kapwa, ayaw lang magsalita. Mga taong ito, mga mukhang pera to Ayaw kayo mga media, hindi naman lahat pero most of the media people are being influenced by the Antichrist. Nababayaran kayo. Nababayaran kayo. Wala kayong pag-ibig sa katotohanan. Mahal. Salamat, marami pa rin tao na may prinsipyo. Hindi kaya bilhin ng anumang salapi. Hallelujah! Amen? Kaya, totoo sa Biblia, that He might deliver us from this present evil world. Napakasama ng mundo na ito. Napakasama. Ayaw na malapin na ibigin natin to. Love not the world, neither the things that are in the world. Di ba? Yan sa 1 John chapter 2. Huwag ibigin ng sanlibutan yung mga bagay na sa sanlibutan. Sapagkat ang sino man ibig sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig na Ama. Pinagpala ka dahil nandito ka sa tunay na gawain. Amen? Bagamat may mga trial, may pagsubok, pero sabi ng mga Pinoon, hindi kayong pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Pag pinili ka, tinawag ka ng Diyos, isang pagpapala yan. Hindi na tayo dapat mag-alala. Anong future natin? We have a sure future. Sigurado ang kinabukasan mo sa kamay ng Diyos. Malinaw sa Biblia. Nothing to worry about. Hindi ka dapat mag-alala anong kinabukasan mo, anong kakainin mo. Ang ating kinabukasan, napakaliwanag pa sa sikat ng araw. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Dito sa Revelation chapter 4, verse 1 and 2, kindly pakibasa. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo po 4, ang talata po ay 1 hanggang 2, minamahal, nasusulat po ng ganito. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito, ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin, ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay napasa espiritu ako at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Amen. If you are a constant Bible reader, na mahal, i-reveal siya mga Panginoon. God will reveal to you what would happen in the future o in itong nangyayari ngayon, na mahal. Kasi ang mahal na Panginoon, nangungusap sa banal na kasulatan. And of course, we must have spiritual wisdom and revelation. Amen? Kasi the church is built upon by revelation. Ang iglesia, kung totoo iglesia, tinayo yan, hindi sa galing ng tao. Hindi sa dulong isang tao. But the church was built by wisdom of God and revelation of God. Pinahayag yan sa mitan ng kapahayagan. Mangungusap ang Diyos. Una, itong iglesia na ito, nung itinayo ito, ang mga pasulatan yung kinausap ng mga Panginoon. So hanggang ngayon, hindi pa nababago yan. As the time goes on,
maya-maya may mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Hindi po nababago yan. Ang totoong iglesia, laging may kapahayagan, laging nangungusap ang mahal na Panginoon. Amen? Ito, kung sa Revelation chapter 4, bago dumating yan, chapter 1, 2, and 3, ang makikita mo dyan yung the 7 church ages, kung nababasa niyo yan, yung 7 iglesia. At yung 7 iglesia na yan, and that was history. Doon sa Asia Minor, in our present time, that is Turkey, pangaralan yan dyan ng mga apostol noong araw. Naikutan nila yung 10 ng mga successors nila. Literal yan na nangaral sila dyan. May literal na itinayo na iglesia dyan, mga churches, the 7 churches. Isinulat yan, at mayroon din yan, aral sa panahon natin. Amen? Kasi after the 7 church ages, mayroon din, nagkaroon din ng maraming churches. At lahat ng mga aral dyan ay pumupunto ron dito sa ating kapanahunan. Minamahal. At marami na pong churches, maraming churches ang itinayo after the resurrection of our Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Unang talagang tinawag ng Diyos para mangaral sa mga hentil ay si Paul. Yan po yan, si Pablo. Then Paul died, then mayroon sa mga tinawag sa history, iba-iba yan. Iba-ibang mga tinawag niya. Maraming pag-uusig, pinapatay yung mga, kasi Paul pinatay, pinugutan ng ulo. Namahal. Gusto pigilin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi naman ang ginagamit ng araw mga emperor, mga hari, para usigin ang mga anak ng Diyos. Nung araw po, nandun sila sa mga arena, mga leon, pinapakain sila. Sinisilaban sila sa mga kalsada nung araw. Ganun ang mga Christians nung araw. Ang tawag po dyan, the times of martyrdom. Martyr talaga sila. Mahal. Ngayon, pinintulot ng mga Pinoy na mayroon martyr bilang patotoo, testimony sa huling panahon. Kasi sa huling panahon, mayroon din darating na matinding pag-uusig. Amen? Kaya, yun ang mga nangyari yon at testimony and encouragement sa mga end-time believers. Kasi mayroon matinding pag-uusig para hindi sila susuko sa gawa ng kaaway. Pinintulot na mayroon handang mamatay doon sa panahon na yan, the time of martyrdom, bilang kalakasan mga end-time believers, minamahal, sabagat mayroon ni huling pag-uusig, ngunit yung pag-uusig sa huli, hindi na kaya patayin ang mga anak ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Amen? Kaya kung basahin mo yan, mayroong 7 iglesia at yung ika-7 iglesia, yung sasabi dito sa 3:14 ng Revelation, the Church of Laodicean Church. In our time, sumisimbolo po yan sa atin, yung Laodicean Church. Ika-7 po yan. Alam mo naman yung number na 7 sa Bible. Pag sinabing 7, that is the number of completion or number of perfection. Diba? Familiar tayo sa number 7. Pag sinabi number 7, ang tawag na God's number, the number of completion, the number of perfection. The 7th church sa Bible, Revelation chapter 3, pinakahuling iglesia, nandito na po sa panahon natin, yung Laodicea. Ngayon, ano po yung kalagayan ng iglesia? Para malaman natin, maging sa mga nanonood dyan sa mga bahay na mahal, kailangan malaman mo, anong kalagayan ng iglesia sa huling panahon. Para makabantay tayo. Amen? Para makabantay tayo at dapat natin iwasan ang dapat na iwasan. Ang sinabi dyan, verse 15:3 ng Revelation, I know thy works that thou art neither cold nor hot.
I would thou art cold or hot. So then thou art lukewarm and neither cold or hot. I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. So, in the inner man, sa panloob na kalagayan, hindi maganda yung sinasabi ng Biblia sa huling church, sa end time church. Hindi maganda ang tingin ng Diyos. Sa panloob ang tingin, kasi marapin sa panloob tumitingin eh. Amen? Pwede ang mga Christians, pwede parang mainit. Akala mo, talagang masigla. Pero in the inner being, iba yung paningin ng Diyos. Maligamgam. Yun po sinasabi niya, maligamgam. Anong dahilan bakit maligamgam? In fact, ang sinasabi sa verse 15, 3:15 na Revelation, I know their works. So, hindi nakakalimutan ng malapit mga gawa natin. Yung mga mabubuti mong ginagawa, yan ay nagsisilbing alaala sa trono ng Malapinon. Lahat ng mabuti yung gawa natin, hindi yan nakakalimutan. Tao makalimot, pero ang Malapinon, hindi nakalilimot. Amen? Pero sinabi niya, hindi ka malamig, hindi ka rin naman mainit. Kaya lukewarm, maligamgam. Ang sabi niya, I would thou were cold or hot. Ang gusto ko, malamig ka o kaya mainit ka. Ayaw niya pala niya yung maligamgam, yung kalakalahati. Gusto niya, kung malamig ka, di malamig ka. Kung mainit, mainit ka. Hindi ibig sabihin na, pwede pala ang manlamig. Kasi sinabi na gusto ko kung malamig ka, kaya sinabi dyan. Gusto ko malamig o kaya mainit. Ayaw niya yung nasa gitna. Yung maligamgam. Kasi pag ang Kristiyano malamig, ang tendency ay iinit siya kasi marirealize na yan eh. Malalaman mo na malamig ka kasi nagsisimula ka bumalik sa masama. Kaya malalaman mo at palalahanan ka ng Diyos. Ang gagawin mo, makapagsisi ka at babalik ka uli sa pagiging mainit. Yun ibig sabihin ng mga Pinoy na gusto ko malamig ka. Di ba? Kasi pag Kristiyano, pag sinabi ng Christian, lukewarm, maligamgam, hindi niya alam na malamig siya. Hindi rin niya alam na mainit siya. Hindi niya alam ang kalagayan. Pag ang Kristiyano, lukewarm o maligamgam, hindi niya alam, akala niya mainit siya. Pero hindi niya alam, lukewarm pala siya. Kaya ang gusto man na noon, mabuti malamig ka para ma-realize mo ang tunay mong kalagayan. Amen ba? Kasi pag na-realize mo, ang kalagayan ko, malamig pala ako, so magsisisi ka ngayon. So, mapupunta ka sa kainitan. Yun po ibig sabihin ng ating mga Pilipino. Kasi ang gusto niya talaga, ang Kristiyano ay nagliliyab sa kainitan sa paglilingkod sa mahalapan. Amen? Kasi pag nagliliyab ka sa init, wala eh. Hindi ka magkakaroon ng attachment sa mundo na ito. Kasi ang mundo na ito ay evil present world. Evil ito. Walang maganda rito, minamahal. Ang maganda rin sa loob, ang maganda lang din sa mundo, yung anak ng Diyos, yun lang ang maganda rito. Pero yung mga bagay dito, lahat yan masama. Lahat ng gawa dito sa mundo, puro masama. Full of hypocrisy. Kahit saan ka umikot, puro pagkukunwari, puro pagsisinungaling. Lahat. Dito sa mundo. Puro pandaraya. Katulad yan yung mga baksen. Ito, may kausap ako na kaibigan ko doon sa Manila. Ito, pastor po ito. Laging tumatawag dito sa atin. Nagdadao sila dyan sa may Novaliches, Quezon City. Ng kanilang church. Na sa may bayan. Yung kanilang inupahan doon na sa third floor sila ng building na yon, may nag-uupa rin sa fourth floor na driving school. Ngayon, lagi na sinisiran, nahipo yung may-ari ng driving school. Ang sabi, sige, yung kuryente na ginagamit ninyo, huwag nyo na bayaran. Ako na magbabayad, kasama ng church ninyo. Amen? Anong sabi niya? Yung anak, yung pamangkin nitong nakalimutan ko pala, binanggit niya kahapon, kausap ko, sa cellphone. Yung pamangkin nitong may-ari ng driving school dyan, sa ibabaw ng church nila, nag-take ng vaccine.
lumapit sa kanila yung may-ari ng driving school kasi nga sinisira nila, kulang lang ang bautismo. Naniniwala talaga sila. Totoong may Diyos talaga, sabi nung may-ari ng driving school. Eh yung pamangkin niya, nag-take ng vaccine. Mayroon na palang vaccine dito. Mayroon na. Totoo yung mga balita. Nagpaturok. Ngayon po anong sabi nung pamangkin niya, sabi, kayo na ipagpiling pamangkin ko, wala na sa ulirat, wala na sa sarili, para ng lantang gulay. Parang nabaliw daw, wala na, parang wala ng pag-asa. Kaya mo, nag-take ng vaccine. Samantala, kaya ang mundo na ito, puro-puro ng pandaraya. Pero mo sabi nila, yung vaccine maganda raw. Pero ang katotohanan, hindi ako may sabi, minamahal. Even the doctors all over the world are testifying what are the effects of the vaccine. Kaya anak ng Diyos, kamag-anak ko kahit sino, do not take the vaccine. Kayo na nanonood, minamahal, huwag kayo magpadaya sa kanino man. Do not be deceived. Jesus Christ is coming very, very soon. Babalik at babalik na ang ating malatin. Whether you realize it or not, iba kasi sabi, hindi pa babalik, hindi ko pa naramdaman. Hindi ka na maramdaman. You see what is happening in the world. Ang palatandaan ay Word of God, ang salita ng Diyos, yan ang magsasabi ng katotohanan, hindi sa naramdaman mo. Believe in the Word of God, at yan po ang katotohanan. Amen? Kaya kayo mismo, kakita ko sa social media. Yan, nurse nagsasalita, tinuturukan, naka-live ha? May nagre-record, naka-film. Ay, kayo mismo nakikita nyo. O, head nurse ha, tinuturukan. In-interview, seconds lang, patay. Then, i-implement daw, gagawing batas. Tatanggap ka? Be wise. Hindi natin masisisi ang mga nasa gobyerno kasi maring dinayalin din sila. Pero ang tunay na iglesia ng Diyos, hindi kaya dayain ng kaaway. Amen? Hindi kami sabi niyan. These are facts. Hindi ito gawa-gawa. Facts ito. Katotohanan lahat. If you doubt, pumunta ka rito, nagduda ka. Sasamahan kita sa mga taong tinurukan. Ganun lang yan. Kaya nga, kung mababasa mo to, bakit yung mga Laodicean church sa huling panahon, malamig daw? Meron nga ibang mga churches. May nagtatanong daw, sabi, magpapaturok ba kami? Sabi ng mga pastor nila, nasa inyo yan. Depende yan sa inyong conviction. Conviction? Kung klaseng pastor ka, wala kang revelation sa salita ng Diyos? O wala kang prayer? Hindi mo naramdaman? Hindi nangungusap ang Diyos sa'yo? Basta mo, depende sa conviction. Demonyo yan? Magpapaturok ka? Ang daming patunay na mahal. Hindi ako may sabi lahat yan. Ang sabi ng iba, nagkalat sa social media, yung vaccine, pag ginawa ng batas yan, may kasama na microchips yan. Yan po kasi ay mapupunta sa mark of the beast. Yan ang sabi nila. Kayo mismo, kayo nga nanonood, kayo mismo, marami nagpapakalat yan. And those are facts. Hindi gawa-gawa. Amen? Takot ka? Ayaw magsalita. Pastor ka, takot ka? E paano ka pupunta sa langit kung takot ka? Bakit? Patay ba ang Diyos mo? Ang Diyos mo ay makapangyarihan. Do not be afraid. Tell the truth. Ayaw nyo sa mga duwag. Ang mga duwag hindi na makapasok sa rin ng langit. It is an insult to God. Insulto sa Diyos. Siya makapangyarihan, din takot ka. Pakita mo na totoo kang anak ng Diyos. Hindi ka umiibig sa mundo na ito. Mahal mo ang Diyos, higit sa lahat. Depende sa conviction. Vaccine, depende. Ang dami na ng value dahil sa vaccine. Sabihin mo, depende.
you have no wisdom and revelation from God. Isa sa mga dahilan bakit ang Laodicean Church ay malamig o yung huling church, akala ng iba physically mainit. Pero in the inner being, ang tingin ng Diyos, lukewarm. In the end times, marami magiging lukewarm. Kaya this is a solemn warning sa mga anak ng Diyos. Marami magiging lukewarm because of materialism. Huwag kang ibigin ng material. These are the instrument of Satan to destroy your faith. Ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay. Ibigin mo siya. Siya bahala sa'yo. Amen? Sundin mo kaya kalooban. Yan po ang buhay natin, mga pastor. Kasama namin mga pastor ng araw. Wala pa makain pastoral house. Kasama namin. Ni one time, hindi mo makita mga pastor nag-alala. Makita mo, laging masaya, laging namupuri. Hindi mo makita nag-alala. Bakit? Totoo ang nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Binigay ang puso sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin, buhay at totoo. Hindi katang-isip. God is real. Totoo ang Diyos talaga. Hindi ka dapat mag-alinlangan na mahal. Pero in the end times, sa kalalungkot, ang iglesia po ay lukewarm. Hindi ako may sabi. Sabi, because, verse 17, 3:17, Revelation, because thou says, I am rich and increased with goods, and I'm need of nothing. Huh? Dumadami rin aking goods. Ayan, no? Dumarami ang aking pag-aari. Hindi ko na, wala na akong kailangan. Pero ano sabi naman ng Panginoon? Hindi mo ba alam na ikaw ay rats? Ikaw ay walang kabuluhan. Miserable. Miserable ka. Ikaw ay poor, blind, and naked. Blind, bulag, naked, hubad. Sa Biblia, pag sinabing hubad, hindi naman hubad na walang damit. Hubad ng katuwiran. Wala kang righteousness. Hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. Ang matuwid, walang takot yan. Hindi na natakot sa kinabukasan. Dahil ang Diyos mo na pinaglingkuran, may-ari ng kinabukasan. Amen? You should be very, very faithful. Do not doubt the Word of God. Huwag kang maalilangan. Maging matapat ka lang sa paningin ng Diyos. Pagdating na rapture, kasama ka. Tapat ka lang. Huwag kang mag-alilangan. Eh, kung papasahin mo yan, the 7 church ages, ang haba niyan, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Pagdating mo sa 4, ito yung binasa natin. So makita natin yung sequence ng Word of God. Kung mababasa mo yan, bago dumating yung tribulation, bago dumating yung mark of the beast, wala na ang church dito sa lupa. Wala na. Amen? You read the Word of God. Okay? There's no time to change your mind, to be attached to this present ever world. Kung ano mayroon ka, makontento ka, maging maligaya ka. Then, lahat dito, maiiwan lang, wala kang dadalhin. Amen? Chapter 4, pagdating sa chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, wala lang church. Kung basahin mo ang Biblia. We have to read the Word of God with God's wisdom and revelation. Marami kasi nagbabasa, hindi naman sa pagmamataas. Marami nagbabasa, just head knowledge, but without revelation. Walang kapahayagan. Bakit? Hindi naman nananalangin eh. Gayahin mo man na pastor, pag nanalangin, 40 days para basahin ang Biblia. 40 days nagpapasting. He cries to the Lord day and night. Yan. Pag nagbabasa ka, you pray a lot. Halos di ka natutulog, wala kang kain. God will reveal to you the secret in the Word of God. Amen? Na pinagpala tayo, ni-reveal dito sa atin because of the prayer of the man of God. Kaya pa, atapos ang church ages, ano mayari? Nalagiti na. Hindi
nandito na tayo sa church, sa huling church eh. Laodicean church, nandito na tayo. Lukewarm. Lukewarm. Nakakalungkot sabihin. Ang dami kong kausap, isang araw saan kami nakarating, meron kami pinuntahan. Mga Christians, ang pinag-uusapan, paano manguha ng gold. Ha? Christian? Tapos nasa end time, delikadong panahon, ang binibulong sa akin, marami kaming gold. Isip-isip ko, ilabas mo na kung marami ka, ba't sabi mo pa? Meron ka pala, ilabas mo na para gamitin natin. Madali kasi magsalita. Pero sa Biblia, hindi na kailangan. Kung mayroon, di mayroon. Kung wala, huwag mo lang hanapin. Palakpan natin malapay noon. Amen? Meron nagsabi sa akin, kararating ko lang dito sa Baliwag. Kuya, may gold dyan sa may White House. Kararating ko lang dito. Gold agad sinalubong sa akin. May gold. Sabi ko, hayaan mo siya dyan. Kung bigay na Diyos, sinulutang yan. Amen? Hallelujah! Kung mayroon dyan, kung bibigay siya ng Diyos, lulutang kusa yan. Huwag mo na hukayin, baka ang puso mo malibing doon. Nakakatakot, minamahal. For where treasure is, there will your heart be also, sabi ng Panginoon. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Magdig ka dyan. Nakakatakot. Baka yung puso mo malibing doon. Kung bibigay ng Diyos, hayaan mo lumutang dyan. Dadamputin na lang natin. Ganyan. Palakpakan natin. Di ba? Sabi ko, saan pa ang iba? Sabi, mayroon pa doon sa gate. Sakay-sakayan ko rin nagkukwento sa akin. Kuya, mayroon niya sa may White House. Sabi ko, saan pa? Doon sa may mangga doon, ha? Saan pa? Mayroon pa daw dito. Kung lang sabihin, lahat dito puno eh. Mayroon dyan, isang anino, wala ako naamoy eh. Sabi ko lang, para hindi naman masaktan, sige, panalangin natin na lumutang. Hallelujah! Amen! Panalangin natin lumutang. And yun ang status ng church in the end time. Nakakalungkot, kasi maraming talata yan. Maraming manlalamig during the end times. Pero salamat sa Diyos, pag nandito ka sa tunay na gawain, tingin ko, hindi ka manlalamig. Bakit? Nandiyan ang marapin, magpapahayag sa'yo eh. Amen ba? And of course, this is also a solemn warning sa mga gusto manlamig. May mga Kristiyano kasi gusto manlamig eh. Wala man sila gusto manlamig. Iba kasi lamig dahil sa mga pag-alala. Di ba? Yun ang dahilan. Nag-alala tayo. Huwag ko muna ibigay yung dapat ibigay kasi kailangan ko. Yun mga dahilan. Nag-alinlangan tayo. Pero, manlangan tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos natin, hindi po magpapabaya sa kanyang tunay na mga anak. Lahat kayo nandito sa unang prayer naman ng pastor, hindi tayo anak-anakan, sabi ng pastor. Tunay tayong anak ng Diyos. Pag nandito ka, ito sa iglesia nito, totoong-totoo dito talaga. Pag nandito ka, pang-rapture ka talaga. Amen? Pero, of course, may gagawin tayo. Hindi naman pwede sasama ka sa rapture, tapos hindi mo naman dapat gawin yung dapat mong gawin. Mayroon naman mga warning ang mga Pinoon. We have the Word of God, we have the revelation, we have the man of God. Lahat yun, magwa-warning ang mahal na Pinoon. Magpapaalala siya. Nasa iyo na yan kung susunod ka. Kung susunod ka, pinagpala ka ng ating mahal na Pinoon. Yun po ang picture ng Church of God in the end times. Maraming material, ngunit sila ay lukewarm. Lagi natin binabanggit, because we are in the end times, lagi sa Biblia tayo nakatingin, maraming mga pinagpala, mga mayayaman. In fact, si Bill Gates, walang sinabi yan sa na wealth ni King Solomon, di ba? Ito si Bill Gates na napakayabang. Walang sinabi yan sa yaman ni King Solomon. Magkano ang pera mo? $200 billion. Wala yan. Wala ka sa kalingkingan. Pero kung tingnan mo sina Solomon, sina David, they're billionaires.
Pero kung tinan mo ang puso nila, wala sa kayamanan, Diyos lang ang laman ng puso nila. Hindi sa Biblia. Kaya pala sila binigyan ng Diyos ng sobrang kayamanan dahil napagkatiwalaan sila. They do not love wealth. They love God above all. So ganyan sekreto ang pagpapala kahit ayaw mo. Pag iniibig mo ng Diyos higit sa lahat, kusa yan, susunod sa'yo. Yan po ang aral sa Bible. Kahit hindi mo hanapin yan, hinanap mo lang Diyos. Of course, pag naghinahanap mo malapit nun, maraming trials talaga yan. Dahil ang demonyo, galit na galit sa'yo. Alam na alam demonyo pag you're a sincere Christian, alam niya yan. Dahil nakikita niya yung nagliliyab ka, nakikita, hindi natin nakikita, meron tayong apoy. Kita ng demonyo yan. Ang lakas ng apoy nito, ibig sabihin, matindi ito. Inaabangan ka lang yan. Pag humina ang apoy mo, papasok siya. Kaya dapat ang magliling ko sa malapit noon, lagi ka talagang mainit, laging nananalangin. Kung nabasa niyo ang kwento ni, testimony ni isang satanis, si Emmanuel Amos, nabasa ko yan. Even the video, yung video niya, napakinggan ko. Video record. Testimony na lahat siyang satanist. Marami siyang pinatay. Grabe siya ka-powerful na tao galing sa masama dahil satanism siya. Ang kanilang ritual, dugo ng tao iniinom nila, atay ng tao, mga bata, yung mga mata tinatanggal nila. Ganun sila kabrutal. Sabi nila, mas inosente ang kanilang pinatay, mas malaking power ang makatanggap nila galing kay Satanas. Satanas mismo sabi niya, nakita ko harapan, nagmi-meeting siya. May meeting din. Tayo may meeting, may fellowship. Sabi, meron din silang fellowship. Pero ang fellowship nila, ang kanilang plano, how to destroy the Christians. Tinitestify ko, sana nabasa ninyo yan o napakinggan niyo yung video. Satanas talagang galing sa parang Diyos din, galing sa taas, umupo. Ang itim lang suot. Tinestify niya talaga. Ano sabi niya? Ang sabi nung bakit yan naging member ng Satanism? Sabi niya, dahil sa mga problema at kahirapan. Kaya siya naging member. Tama? Isa pala sa mga tactics ng demonyo, binigyan ka ng problema para manlupay-pay ka sa paglilingkod sa malapit. Para papanig ka sa kalaban. Pero, hindi dapat gawin. Sa mga tunay na kakilala sa mga Pinoon, yung mga pagsubok kahirapan, stepping stone, para lalo kang maging masaya, lalo kang maging pinagpala, lalo kang maging mainit sa paglilingkod sa malapit. The trials that you suffer are just stepping stones to great victory. Isa kasi hindi niya alam. Kaya dahil sa kahirapan, sa pagsubok, maraming nang-aapi sa kanya. Kaya naging member siya ng Satanism. Pero sabi niya, buti na lang, mahal ako ng Diyos. Kung hindi, wala na akong pag-asa. Sabi niya. Habang Satanas nagmi-meeting doon, nakaupo, kaya pinagsasalita sila. Kaya salita. Sabi ng mga member doon, mga Satanism, very powerful sila. Minsan nawawala sila bigla. Sabi, ang Panginoon, nila tawag nila, Panginoon. Mayroong pinadala ang Diyos para lupigin tayo sa ating mga plano. Yan ang kailangan usapan. Mayroong kapangyarihan sa mundo na ito na makapangyarihan kaysa sa atin. Yun ang kailangang usapan. Sino yung tao na yan? Sabi Satanas, sabi nung Satanism, Jesus Christ. Nung narinig ni Satanas yung Jesus Christ, nahulog sa upuan. Binanggit lang ang pangalan niya, Jesus. Satanas po ay nahulog sa upuan. Grabe yung power in the name of Jesus. Nahulog, galit na galit. Huwag mo nang pabagitin yung pangalan niya. Pag binanggit mo yan, mamamatay ka. Ganon ka powerful. There is no other name given among men. We must be just to mention in the name of Jesus. The devil will tremble in the name of Jesus. Anak ng Diyos ka, all things will be done in the name of Jesus. Gusto mo pagpapala? Hindi mo kailangan mag-alala. Just mention the name of Jesus and the blessing will be yours. Malinaw yan. Kaya,
Ito nga yung sinasabi in the end time, sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam, ikaw miserable? Marami kang, you have all the goods, you increase with goods, and I'm need of nothing. Sabi, wala na akong kailangan, lahat sa akin ha. Meron ako naka-imbak na pagkain, meron ako pera sa bangko. Naku po, nakakatakot yan. Lagi natin, hindi mo pwede gawing security yan. Dapat ang security natin, yung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng malapit. Hindi masama kung mayroon kang wealth, mayroon kang kayamanan, maganda yan. Pero do not put your heart on them. Yan po sinasabi niya. Huwag mo ilalagay ang puso mo dyan. Maganda yan. Gusto nga ng Diyos, pinagpala tayo. Gusto niya yan. Pero kailangan maging wise tayo. Huwag mo ilagay ang puso mo dyan. Gamitin mo para maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Ayun po yung kalagayan ng iglesia. Pagdating sa chapter 4, ano sabi nito? Ito na yung rapture, tinutukoy. Kasi ang Revelation, hanggang chapter 4 lang, after chapter 4, wala nang iglesia. Puro salot na lahat yan. Nandiyan ang mark of the beast. Siguro sinasabi ni Nostradamus ng mga zombie. Pwede magkatotoo yun. Sabi nga nung nababasa ko, mari daw effect yun ng mga toxin na ituturok sa mga tao through the vaccine. Hindi ako may sabi niyan, ha? Baka usiginan mo na kung mga ibang mga nakikinig dyan. Hindi ako may sabi niyan. Huwag kayong magagalit sa akin. Pasalamat kayo sa akin dahil sinasabi natin yung totoo. Di ba? Pwedeng effect yun. Iba na. Yun, yung sabi ko sa inyo kanina, taga Novaliches. Magkikita nga kami. Ewan ko, papunta yata rito. Sabi ko, dalhin mo yung binata ng naging gulay daw. Wala na sa Katinuan. Halos patay na. Sabi ko, dalhin mo dito. Bautismo natin. Gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Kawawa, oh. Kawawa. 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 Awang-awa ang mahalapin sa mga tao. Pero wala sa magagawa. Kung hindi ka maniwala, wala, kawawa ka. Pero pag naniwala ka, hindi ka susamba sa hayop, pagpapalain ka, plus buhay na walang hanggan. Kindly, dalhin mo dito. Yung tinurukan, dalhin mo dito. Completely, 100%. Pagagalingin yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya after ng church ages, after the Laodicean church, ito nang sinabi, at nakita ko after this I looked, and behold, a door was open in heaven. This is rapture. A door was open in heaven. Kung basahin sa Biblia, pintuan ay nabuksan sa langit. Bakit nabuksan ang pintuan sa langit? Papasok kasi ang mga anak ng Diyos. Bakit binuksan? Bakit binuksan? Di ba? And the voice, the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. At ang tinig na rinig ko ay katulad ng tunog ng trumpeta. Yan po yung tunog ng trumpet. At sinabi, come up hither, I will show thee things which will be hereafter. Come up. Ano kasunod na talata, verse 2? And immediately I was in the spirit. At karakadaka, napalitan yung laman ko. Naging spirit ako. Di ba? Amen ba? Ganun sa rapture. Pag kaninig natin ng pagtawag ng boses ng Diyos, yung katawan natin ay may pagkasira. Sa isang kisat mata, papalitan ng katawan, walang pagkasira. And that could happen anytime now. Oh. Yan po sinasabi ng masulatan. Hindi tayo darating sa tribulation, yung magtatatakan dito. Hindi. Bago yan mangyari. The church will be taken up in the rapture. Marami kasi nangangaral, ang rapture daw, after ng tribulation, after ng kahirapan. Kung gusto maghirap, ikaw na lang. Huwag mo kami sama. Di ba? Marami kasi nangangaral. Ang rapture, kailangan dadaan ka sa kahirapan para linisin ka. Ay, hindi ka kasi malinis. Kaya naiwan ka. Huwag mo kami damay. Kasi kami, naglilingkod kami ng totoo, nagsusumikap kami. Gusto mo dumaan sa kahirapan, ikaw na lang mag-isa. Amen ba?
Dahil ang Biblia malinaw, bago dumating yan, ang totoong iglesia ay dadagitin. Ano ba itong mga nangangaral na ito? Gagaling yung mga sa telebisyon? Ano saan nanggagaling yung mga turo ninyo? Kaya ang pangangaral talaga, wala sa galing. These are influential preachers, influential people, influential mga evangelists all over the world. But their words are empty words. Amen? Walang power. Puro lang salita. Pero dito, dahil nandito ang totoong man of God, ang salita dito, may kapangyarihan. Gumaling tayo. Nandito tayo, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen? At dadalhin tayo sa langit, hindi dahil sa mga salita, kundi sa power ng Diyos na nandito. Anong sabi ng bayan? Sabi ng boses, come up hither. Ang makakasama sa rapture, makakarinig yan ng boses ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, anak, umakyat ka na rito. Yan talaga rapture. This could happen anytime now. Before the mark of the beast will be implemented all over the world. Sa sunod, pag-aralan natin, sino ang gagamitin ng Antichrist to implement the mark of the vaccine or the mark of the beast. Sabi ng iba, yung vaccine ay instrumento lang yan para markahan lahat ng tao. It could be true. Di ba? O dalawa lang yan. O the vaccine will annihilate more people in the world. Billions of people will die. Pwede rin yan. Kung hindi pa mark of the beast yan, marami silang papatayin. Pero bago mangyari yan, wala na ang choice dito. Bye-bye. Kayo na lang. Di ba? Kaya paano mo mamahalin ang mundo na ito? Huwag mo mamahalin. Bakit? Do not love this world. Do not love this world. Do not be attached in any form to this world. Kung mayroon ka, use it for the glory of God. Napakalino sa Biblia. Do not lay up treasures in the earth, but lay up treasures in heaven. Basahin nga natin yun bago tayo magwakas. Matthew chapter 9, 6 verse 19 and 20. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 9, ang talata po ay 6. Tatapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan. 6:19 up to 21. Matthew. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, ang talata po ay 19 hanggang talatang 21. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Tingnan mo, ano mahal? Ang may napinong kasi, after sa heart natin. Hindi yan sa sinasabi natin. He is after our heart. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Pero sabi ba, bakit? Masama ba magkaroon ng kayamanan? Wala sinabi ang Biblia na masama. Maganda nga eh. Ay sinabi lang na Pinoon, huwag mong ibigin yun. Kung mayroon ka, huwag mong ibigin. Gamitin mo yan para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng gawain, ikabubuti ng marami for the glory of God. Amen ba? Bakit si Solomon, napaka-billionaire, saan ginamit yung billion na? Saan ginamit? Pinatayo ng templo. Sa Biblia, magkano yung in our time, sa pera natin ngayon, i-estimate natin magkano ginastos si King Solomon doon sa templo na pinatayo. Maliit lang ha. Magkano ginastos siya? About $10 billion in our time. 10 billion. Yung templo yun ha. Maliit lang yun. Maliit lang. Siguro halos malaki lang dito kaunti. Yung pinatay ni Solomon, mahaba lang, malapad dito kaunti.
Ang liit, ilang milyon ng tao sa Israel at that time. Napakadami. Nung lumabas sila sa Egypt, they are about 3 million. Yung panahon ni Solomon, mas marami na yun kasi lumago na sila. Pero ang tinayo na templo, ang liit, ilan ang laman doon kung titingnan mo, hindi nga abot ng 5,000 yung laman. Samantala, million ng Israelites. Bakit ganun ang ginawa ni Solomon? Bakit yun ang binigay na sukat ng Diyos sa templo? Ang dami-daming Israelites, there are millions of them, pero yung templo, siguro ang laman na mga 500 lang o 1,000. Kasi malaki lang dito eh. Ano ibig sabihin ng mga Pinoon? Na yun lang ang sukat na itayo mo. Gusto na ipakita mo na Pinoon. Bagamat maraming mga Israelita, maraming pinili, pero iilan lang yung totoong susunod sa kalooban niya. Yun pa mena. Di ba? Katulad sa mundo ngayon, marami man nangangaral, maraming mga hallelujah, praise the Lord, pero iilan lang yung totoong susunod sa kalooban ng mga Now that will follow the will of God no matter what. No matter what they cost. Hindi takot maghirap, hindi takot sa panganib, basta sundin ang kalooban ng Panginoon. Kakaunti lang yan. Sino lang yan? Ito lang ang tunay na gawa ng Panginoon. Kayo, kasama kayo. Na pinangaralan ng totoong man of God at yung mga pastor, isa kayo dyan. Wala kayong takot. Kahit anong mangyari, maglilingkod ka at maglilingkod ka talaga. Ang linaw sinabi, huwag ka maipon ng kayamanan sa lupa, sabagat yan kinakalawang. Ninanakaw yan. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Pero hindi ibig sabihin na galit ang Diyos sa kayamanan. Hindi po. Ang yayaman ng mga hari, ng mga anointed of God, sina David, sina Asa, Hezekiah, they are billionaires. Mayaman pa kay Bill Gates. Pero, Diyos sila. Ano ibig sabihin? Hindi galit ang Diyos sa kayamanan. Sila lang, wise kasi sila. Marami sila kayamanan. Mas marami rin ang kanilang ginagawa para sa Diyos. Amen? Yan po, yun ang kaibahan. Kaya nga, inamahal, pagdating dito, ito ay rapture, trumpet. Nakinig ko isang tinig na galing, tinig ng Diyos. Ang sabi ng iba, ang makakarinig, yan po totoo, ang makakarinig lang ng tinig ng Diyos, yung kasama sa rapture. Sabi, anak, halika na, umakyat ka na. Come up hither. Yan po rapture. At karakadaka, napalitan siya. I was in the spirit. At nakita niya doon sa trono ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya pinagpala po kayo, tayo, na mahal. Walang alinlangan, maririnig at maririnig natin. Huwag lang tayo alis sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Lagi ka nandito, kahit sa bahay mo, nagpupuri ka, lagi kang dumadalo, maririnig at maririnig natin ang tinig na malapit. In fact, ang sabi ng pastor, ang rapture daw talaga ay kasulukuyan, nagtitipon ang mga anak ng Diyos. Totoo yan. Dahil sa Biblia po, ang ating Manapso Kristo ay bumangon sa mga patay, anong araw sa lumilitaw para magpakita sa mga manampalataya, sa mga apostolong araw, sa mga disciples? Every first day of the week, lumilitaw siya, mapakita. Bago siya umakyat sa langit. When he was resurrected from the dead, di ba? Nabuhay sa muli. Hindi man siya umakyat agad sa langit. Putinis siya sa lupa. Nagpapakita siya tuwing first day of the week. Ano yun? First of the week ay unang araw ng linggo. Ano yun? That is Sunday. So, ganun din sa atin. Magpapakita man ang Panginoon, yung siya'y nabuhay sa mga patay, anong araw yan? First of the week din. Na siya'y umakyat dun sa langit doon sa Acts chapter 1, first day of the week. Na siya'y lumitaw, nagtitipon yung mga alagad, first day of the week. Kaya totoo siya mga pastor, na ang mga Panginoon, babalik, nagkakatipon ang anak ng Diyos. Amen? Kaya, totoo siya Biblia, huwag mong kalimutan pagkakatipon. 10:25 Hebrews. Not forsaking the assemblies also together as we see the day approaching. Di ba? Nakikita niyo ang araw, parating na. Huwag niyo kaliputan pagkatipon. Darating, habang nakita niyo, parating ang araw. Anong araw? Araw ng pagbabalik na malapay. No?
Kaya pinagpala tayo. We have the revelation galing mismo sa Malapinoon. Tinuro na ating mga pastor. Kaya yung pagkakatipon, mahalin na mahalin natin. Kaya pag panahon ng panambahan, maraming hadlang gagawin ng kaaway. Pero huwag kang magpahadlang. Ituloy mo, minamahal, dahil dito tayo kukunin ng ating mga habang tayo nagkakatipon. Mayroon nga nagtanong sa amin Brad, paano yun pag wala ako sa simbahan? Kasi lockdown sa amin. Makakasama ko sa rapture? Ang tagal ko nakasagot Sabi ko, ang Diyos kasi, God is a God of reason, di ba? He is a rational God, rational. Mayroon siyang reasoning. Depende yun. Halimbawa, di ka talaga makarating dahil sa mga bigat na dahilan. Pero kung kaya makarating, gawin mo. Pero kung talaga hindi, makakasama ka pa rin. Hindi naman sinadya Huwag mo lang sadyain. Amen ba? Sa ibang bansa tumawag. Takot na ako, sir, uwi na ako sa Pilipinas Sabi, uwi na ako. Dahil nalalockdown na dito. Tinapatupad na raw doon sa kanila. Hindi siya makauwi dahil yung kanyang pera na kukunin, matagal pa raw, ilang buwan pa bago ma-release. Sabi, bibenta ko pa yung mga property ko rito Paano yun? Wala pang buyer. Ako lang tatanong, iwanan mo na yan. Pamigay mo dyan. Kaso, siyempre, tao lang, pinaghirapan mo, sayang din. Sayang din naman, di ba? Sabi niya, paano makakasama ko sa rapture? May gawain naman dyan, sabi. Pero lockdown kasi. Walang problema yan. Basta huwag mo lang sadyain. Basta mayroon ka mabigat na dahilan, God is a God of reason. Kasama ka pa rin. Amen? Magpuri ka lang. Huwag ka rin magbabaya. Hindi ka nakasamba, natutulog ka rin, natutulog ka lang. Hindi ka na nagsamba, natutulog ka lang sa bahay mo, baka maiwan ka. Hindi ka na nagsamba, sumabay ka sa webcast. Di ba? Amen? Puri natin malapinoon. Ang Diyos naman, matalino. He is a God of reason. Alam niya na, kaya ka nandyan dahil may maraming dahilan. Alam niya yan. Kaya hindi naman siguro ganun, iiwanan ka dahil, hindi ganun, hindi ganun. Hindi sasayangin ng Diyos yung mga sakripisyo mo. Hindi ganon. Hindi siya nakalilimot. Basta magsumikap ka rin. Kaya saan ka nandoon? Manalangin ka, magpuri ka sa malapit. Pero kung may time ka na may gawain, malapit ka lang. Pumunta ka talaga. Amen? Puri natin yung malapinoon. Kaya nga, papalitan yung katawan natin na walang kasiraan. Ng katawang walang kasiraan. At mangyayari po yan before the mark of the beast will become a law. Andiyan na. Mayroon nagsinga, kanina ko lang nabasa. Dito raw sa atin, niluluto na raw sa Congress yung batas. Hindi ako may sabi niya na. Kayo ng mga congressman, magbasa kayo ng Biblia. Amen? Senador, lahat kayo mga opisyal, magbasa kayo. You read the Bible. Kawawa kayo. Kawawa kayo. Pag Hari Antikristo, naku po, kawawa ka. Kawawa ka, isa ka sa mapapahamak. Kaya, as long as there is time, you read the Word of God, believe the Word of God, believe the Church of God. Mahanapin mo, believe the Gospel of Jesus Christ. Yan lang ang pag-asa mo. Dahil maghahari ang Antikristo dito. Dahil maraming maniniwala, maraming sasamba. Diba sa Biblia, ang sino man sumamba sa hayop ay itatapon si Peno. Ibig sabihin sumamba, sumunod. Sumunod ka lang, naniwala ka. Wala ka, mapapahamak ka. Salamat sa mga Pinoon. We have the Word of God. We have the Spirit of God. We have the Man of God. We are the Church of God. Kaya, sigurado, kasama tayo sa babalik man ito. May mga kaunti, mga trouble, mga problema, natural, nasa mundo tayo. Pero lahat yan, papalitan ng kaligayahan. Pagbalik na Pinoon. Bago lumala, bago i-implement talaga yan, gawing batas. Ngayon, nagsasin lang sa akin kanina, yung vaccine ay gagawin nila yan, may kasama yan, microchip siya, papuntang mark of the beast. Para monitor mga tao. Hindi ko may sabi niyan. Alam na mga tao lahat yan. Hindi lang ako nakalam. Halos lahat alam mga tao. Pero iba, nagbulag-bulagan. Iba naman takot. Huwag ka matakot. Stand in the Word of God. Pag tunay ka anak ng Diyos, minamahal, pinagpala ka. Dahil walang magtatagumpay sa'yo. Tunay ka iglesia ng Diyos. Halimbawa, gawin ng, ano na yan, yung compulsory. Pwersahan na. Mag-rejoice ka. Pag sinabi na, oh, lahat na, compulsory.
Mag-rejoice ka, bakit? Magra-rapture, bago yan. Iturok sa mga anak ng Diyos. Hindi pwede iturok sa anak ng Diyos dahil mayroon na tayong tatak. Ang tatak natin, the seal of the Holy Spirit. Lahat tayo na believer, lahat naman ng palataya, may tatak ng Banal na Espiritu. If you are in the Church of God, you are baptized in the name of Jesus Christ, you have the seal of the Spirit. Kaya, ayaw ng Diyos na mahaluan yung tatak na yan. Kaya, bago yan, ipwersa sa lahat ng tao, pati believers, kukunin ang mga anak ng Diyos. Puri natin malapit habang tayo maawit. Bangat may mga problema tayo, pero hindi yan kaya kumpara. Ang mga struggles natin, hindi yan kaya kumpara sa kalalatian, naghihintay. Pagbalik natin malapit. I'm stranger here, awitin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Stranger here, I don't have a home. I'm a stranger here. Someday I'll leave. I'm a stranger here. I'm just passing through. It won't be long. I'll be going to my eternal home. My home is in heaven. Jesus is my King. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. My home is in heaven. I hear the angels sing. Oh, streets of gold, streets of gold. I see the crystal cities. Hallelujah, hallelujah. Oh, glorious heaven. Oh, glorious heaven. My eternal home. Yes, heaven is our eternal home. Ang ating tunay na tahanan. My trip is sealed. Hallelujah. I've got a ticket. Hallelujah, hallelujah. Water baptized. Holy Spirit, feed. My guide is Jesus. My guide is Jesus. And I'm prepared to go. It won't be long. I'll be going to my eternal home. My home is in heaven. Jesus is my King. Hallelujah. My home is in heaven. I hear the angels sing. Oh, streets of gold, streets of gold. I see the crystal city. Yes, hallelujah. Oh, glorious heaven. Oh, glorious heaven.
trip is still. My trip is easy. I've got a ticket. Water baptized, Holy Spirit filled. My God is Jesus, and I'm prepared to go. It won't be long. I'll be going soon to my eternal home. My hope is in heaven. Jesus is my King. My home is in heaven. I hear the angels sing, oh, streets of gold, streets of gold, as sweet the crystal sea. Oh, glorious heaven, oh, glorious heaven, my eternal home. My home is in heaven. Jesus is my King. My home is in heaven. Yes, I hear the angels sing, oh, streets of gold, streets of gold, I see the crystal sea. Oh, glorious heaven, oh, glorious heaven, my eternal home. Manalangin tayo. Purihin natin natin. Ama Jesus. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang ating tunay na tahanan. Doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Mga problema natin, pinahintulot yan para hindi ka mawili dito. Parang puso mo, ituon mo doon sa tunay mong tahanan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Totoong sinabi ng masulatan, ang mga anak ng Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, marami kayong kabigatian sa mundo. Ngunit, lakasan mo ang loob mo. Sabi ng mahal na Panginoon, dinaig ko na ang sanlibutan. I have overcome the world. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, tinalo ko na sa limutan. Ibig sabihin, magtatagumpay ka rin kung ikaw ay magpapatuloy. Matatalo mo rin ang mga struggles mo dito sa mundo. Dahil pangako yan natin malapit. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay bilang magpapuri at tagumpay sa ating malapit na Jesus. Marami kang pagsubok, magpahinga ka sa mga pangako ng ating malapit. Rest in the Lord! May pag-alinlangan ka. Rest in the Lord.
Magpahinga ka sa mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Yung ating kapahingahan. Sa mundo na ito, may mga kabigatian, pero ang malapino ng ating kapahingahan. Pinagpala ka. Pinagpala ka. Kahit na may pagsubok ka, pinagpala ka. Anak ka ng Diyos, tagapagmana ng buhay, nawala ka. Anytime now, the trumpet shall sound. Tutunog ang trumpeta. Pinagpala ka. Doon na tayo sa pili ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Tiisin mo lang mga minamahal. Tiisin lang natin ang mga problema dito, mga trials dito. Tiisin lang natin. Dahil isang araw, lahat tayo magpapahinga doon sa pili ng ating mahal. Kayo ang tunay pinagpala. Dahil nandito ka na, basta kamay ka na naman ang pinagpala ka. Gusto ng kaaway, alisin ka. Gagamit siya ng mga problema, mga struggles, trials, para alisin ka. Pero manangan ka sa salita ng Diyos. Patuloy ka. Patuloy tayo. Isang araw, pagtunog ng trumpeta, maririnig natin ang tawag ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo'y manalangin sa inyong mga pangailangan. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon Jesus. Lahat ng bagay kaya nang gawin. Malinaw yan dito sa gospel. Everything will be done by asking. Anong kalagayan mo? Just ask the Lord. Siyang bahala maglutas yan. Everything will be possible through asking. Hingin mo lang na may panampalataya. Lahat yan, kaya gawin ng ating malapit. May sakit ka, kaya ka pagalingin. May problema ka, kaya sulatasin. Naghihirap ka, kaya ka bigyan ng pagpapala. Ask the Lord. Hallelujah. Ganyan ang sinasabi ng Biblia. Napakalinaw. Huwag lang tayong manghina sa paghingi. Manghi ka, manalangin ka, magpuri ka. Hindi makuha sa 1 oras, 2 oras, 3, 5 oras, 7 oras. Gawin mo hanggang sa ibaba ng Diyos ang katugunan ng hinihingi. Dahil in the gospel, everything will be done by asking. Hallelujah. Ilagay po yung mga kamay, lahat ng mga may sakit. Ilagay mga kamay sa ulo ninyo. Isang kamay doon sa parte ng katawan ng sakit, maging sa mga nanonood. May panampalataya ka, gagaling ka. Lahat ng bagay nakukuha sa paghingi na may panampalataya. Yan po ang pangako naman ng Panginoon sa panahon natin. May problema ka sa pananalapi, pagpapalain ka. Upo, malapin so ng dalangin ng aming ginagalang mga pastor ng beloved children. Malapin Jesus. Hallelujah. Ano man ang mga sakit na kapatiran sa punong mga viewers, cancer, leukemia, diabetes, pagaling mo yung malapit sa Panginoon Jesus. Heal them, O Lord, in the name of Jesus. Wala imposible sa iyo. Heal them, Lord. Mga kapatid, hingin mo yan. Hallelujah, in the name of Jesus. Mga pagsubok, lutasin mo lang sa Panginoon Jesus. Makahinaan, ikaw maglutas. In Jesus' name, bless them and heal them, O Lord. In Jesus' name, kami sinasaway, natawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Demonyo ng COVID, inutusan ka namin, lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name, demon sickness can start right now. In the name of Jesus, mga problema, kahirapan, lumayas ka sa manak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Magaling na kayo na mahal. Taas ng kamay. Lahat ng palataya, lutas na, naniniwala na lutas ang problema po ninyo, taas na daw ang kamay, minamahal. Lutas na po ang problema ninyo. Hawakan nyo na yan, minamahal. Nasa inyo na yan, hawakan nyo na. Tayo sumigaw ng pupupuri, pasalamat at tumisis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin, manapin. God bless you so much.
makabalik na po sa ating mga puha ng ating live streaming. Tuloy-tuloy po yan. Tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon hanggang alas 5. Overnight prayer natin sa Friday, 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. na mahal. Kaya pinagpala po tayo. Basta lahat ng matyaga. Sa Biblia po, lahat ng anak ng Diyos, mga Israelita, lahat po na nakarating doon sa lupang pangako, yung mga matyaga. Kaya sa Biblia, ganun din. In our time, yung mga matyaga, hindi po napapagod. Sila po ang pagpapalain. At higit sa lahat, sila yung makakasama sa pagdagit ng mga banal. Kayo yun, namahan. Tayo yun. Pinamalapitan. God bless you so much. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Praise Survivor Orlando Magaling. Sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo. Pero natin malapit. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Mga minamahal tayo magkasama manalangin para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos amang banal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na aming pinakamamahal ng Jesus, sa unat na lang po namin, beloved Honorable Pastor, Wilde Salomita, minsan ng panahon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matatagumpay na pinagkaloob mo sa aming Wednesday midweek service, kung saan mga panahon, maraming salamat sa paglangis mo po, mula po pasimula hanggang sa uling bahagi. Mula po sa pag-aawitan ng mga makalangat na awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patuto at pasasalamat, maging sa naging awitin po ng aming Jesus Finest Generation Choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ni kasampung bahagi at mga handog, maging sa pagkilos ng iyong matamis, banal na presensya sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, maging sa iyong banal na salita na nagsilping kalakasan ng aming mga kaluluwa, mga Panginoon, at higit sa lahat, mga Panginoon, kung paano niyo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain to, gayon din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan ng ligtas at malawalati. At mga Panginoon, muli niyo po kami ibalik sa susunod na araw ng banal na gawain upang sa gayon ay muli ka namin pupurihin sa sambay na pasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po kami. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus. Amen.